Hi, I'm Angie Rizul at nandito tayo ngayon sa JB Music Store dito sa EDSA and we'll be checking out the HD 400 Pro by Sennheiser. Tara, let's go to the studio. Yep. Ayun! Eto, nandito na tayo. We're here na sa JB Studios, actually recording studio to. And dito natin i-introduce yung bagong product ng Sennheiser, the HD 400 Pro. Been in a recording studio for about 35 years and Sennheiser is known talaga for a pro product, no? I've been using Sennheiser microphones, especially on toms, the M421 Sennheiser. For me, the only mic for toms. Actually, mga lumalabas na bagong microphone, para sa akin yun pa rin yung ginagaya. And then, Sennheiser kasi, the name Sennheiser, the brand Sennheiser is started, di ko na alam, pero since Beatles time may Sennheiser na eh. Well, iisa lang yan, microphone and headphones. Yeah, iisa lang yan. So, sa headphones, ang experience ko is those headphones na may yellow cap, those old headphones na yun ang the best sa akin. But usually gamit yun ng mga artists, ng mga recording artists. Kasi for a mixer kasi, headphones is just a reference. Ayun, let's start unboxing the thing. Yeah, look serious, look professional. The old, nandun pa rin yung old style niya with some models of Sennheiser. Expectations sa product kasi, hindi kasi siya closed back headphones, it's an open back headphones. Wala kang problema for resonance on bass. Hindi mabubuo yung bass resonance dun sa loob ng headphones. So, in-expect ko na yung response niya on the low frequency is accurate. Subukan natin. Meron siyang cable na 3.5 connector. And, okay. Yung standard na coil type cable with a 6.5 connector. And, okay. Bato, usually kasi may pouch eh, pero this one doesn't have one. Okay. The usual Sennheiser sign sa mga headphones nila. Pero kailangan to ng salamin. Pero yeah, maybe a manual. Ito na yung laman ng box. So, tabi muna natin yung kahon. And yeah, so ito na yung HD 400 Pro. Ang bigat ng cable. The cable is, tingin ko, it's a good quality cable. And it's a detachable cable. Pwede mong ipalit itong cable na to. Na tingin ko, it's an advantage to have this kind of cable pagka you're in mobile. You're in, kunyari kung gagamitin mo siya sa labas, and itatabi mo sa bag mo, mas okay itong cable na to kaysa dito. So, yun yung nakita kong kagandaan. And, yeah, pwede mo rin gamitin sa phone, which is, engineers don't do that. Pero, yeah, there's a lot. May option ka na gawin. And then, tingin ko yung cable is, it's an accessory din kasi detachable siya eh. Advantage, no? Kasi hindi madadamage yung cable mo once na ilagay mo siya sa bag or itatabi mo siya, no? Kasi pwede mo siyang tanggalin. Yeah, it's made of plastic, pero hindi naman siya yung cheap na plastic. Maganda naman siya. And, okay. So, adjustable naman. Oh, wait. Sa ngayon, siguro yun din, yung pagka-fit niya sa tenga ko. Kasi it's more of a molded siya doon sa tenga instead of yung medyo sakal siya sa tenga. Covered niya yung buong tenga mo. Not like the other headphones na medyo sinasakal yung tenga mo. So, na-expect ko sa headphones na to, you can work with this headphones for a long time. Cushion dun sa ulo. Okay. But I think the best para sa akin din ay yung leatherette nung caps kasi dumarating kasi sa time na yung leatherette
no? Nasisira siya. So, isa sa mga experience ko sa mga ganung klaseng headphones, yung biglang may sasabi sa iyo na, paano yung nasa mukha mo? Di ba? Ito, hindi mangyayari sa iyo. What do you call this? Mesh ba to? Pero, yeah, it's an open back. Usually, sa open back headphones, para sa akin, no, natural yung sound niya kasi walang nabubuong low frequency resonance dun sa headphones. So, mas natural, mas pwede siyang magsabi sa iyo ng mas totoong bass response. Yun na, no. And then, i-add ko rin dun sa leatherettes. Actually, for ibang headset kasi, no, na leatherettes, once na nasira yung leatherettes kasi, may factor yun sa sound, eh. Kasi ano yun eh, nagsishield yun ng sound eh. Once na nasira yung leatherette, nagkakaroon ng leak ngayon yung sound dun sa headphones. So, yeah, na-experience ko yun sa ibang headset, which is lumalabas tuloy, tumatalas yung headset once na nasira na yung leatherette. So, yung chance na mangyari sa yung ganon dito sa headphones na to, very minimal. Yeah. Sana maganda tunog, pero Sennheiser yan eh. So, hindi ko kayo niloloko. Pero yes, so, kahit consumer Sennheiser headphones, maganda tunog. Para malaman talaga natin yung quality, let's put it on the test na. Ganda. This headphones kasi, no, it's not that tiring headphones, no. Ang ganda ng fit. So, dapat ka sa time na parang wala ka ring suot eh. Kasi nga, hindi siya nakasakal sa'yo. Maganda yung response, maganda yung bass response niya, and it doesn't feel like it's a open back. Dahil dun sa bass frequency, dahil dun sa bass response niya, maganda siya. And then, hindi siya piercing headphones, not like the other headphones na, alam mo yun, matalas. May headset kasi na pag sinaksak mo, wala ka pang ginagawa, tunog mix eh. This one is, hindi siya ganon. Deceiving yung masyadong bright eh. Deceiving yung masyadong bright na headphones. Imaging is good. Maganda yung imaging. Actually, I've listened to it also sa mga mixes kong iba. And may mga narinig ako na hindi ko naririnig dati. So, that's isa yun sa plus dito sa headphones na to. It's a game changer. This headphones is a game changer for me. Kasi as a sound engineer, bihira talaga ang gumagamit for mixing ng headphones. But this one is, ang experience ko, it's like I'm in front of a 8 diameter na woofer. You know, it's like the speakers in front of me. Yun yung kagandahan dito sa headphones na to. For mixing, na matagal mo siyang gagamitin, it will help you. It will motivate you to mix because of the sweetness of the sound. Okay, again, I'm Angie Rusul, and you may check out this HG400 Pro sa lahat ng JB stores nationwide. And I'm out of here.